Bago tayo magsimula, gusto ko munang pasalamatan kayong lahat sa patuloy ninyong suporta. Tunay pong nakakataba ng puso ang inyong walang sawang panunood at pagtangkilik sa ating munting channel. Nagpatuloy ang head elder. Ito ang inaasahan mula sa isang direktang tagapagmana. Huwag niyong kalimutan kung sino ang nagbigay gising sa kanyang kapangyarihan, ang kanyang ama. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit siya malakas. Ngunit may instructor na nagsabi, inabot siya ng 47 araw bago niya ma-activate ang kanyang sixth sense. Karaniwan, 2 buwan ang kailangan ng mga ordinaryong tao. Mas mabilis siya, ibig sabihin, may talento talaga siya. Pero bukod doon, wala siyang ibang ipinapakitang espesyal. Ngunit sumunod niyang sinabi, ngayon, tila mas determinado siya kaysa dati. Malaki ang ipinagbago ng kanyang skills. Ano kaya ang dahilan? Ang ika-9 na anak ba? Siya kaya ang naging inspirasyon ni Lihawa para tumibay? Tinanong ng head elder. At yung batang lalaki, anong ginagawa niya ngayon? Sagot ng instructor, mukhang naghahanap siya ng taguan. Siguro gusto niyang magtago muna. Nang marinig ito, nagsalita ang iba pang mga taga-masid. Ano? Isang anak ng Lick Clan naghahanap ng taguan imbes na lumaban. Ang duwag naman, hindi kami makapaniwala na galing siya sa Lick Clan. Hindi namin yan inaasahan mula sa kanya. Ngunit nagsalita si Lee Manjun, ang panganay. Anong pinagsasabi niyo? Ang paghahanap ng matatag na taguan ay isa ring matalinong estratehiya. Hindi ito dahilan para husgahan siya. Hindi tayo dapat basta-basta nagsasalita ng masama tungkol sa iba, sabi ni Lee Manjun. Pero agad, lahat ng naroon ay nagsabi, patawarin niyo po kami. Hindi namin yun naisip. Mataas lang talaga ang naging inaasahan namin sa 9th Son dahil sa nakita naming performance ng 8th Son. Pagkatapos, nagsalita ang head elder. Sa isang clan na kasing taas ng Lick Clan, ang pagiging ordinaryo ng isang descendant ay itinuturing na kasalanan. Hindi dapat ganoon. Tama ba ako? Ang batang ito ay isang kahihiyan kaya ganyan ang kanyang mababang performance. Yan talaga ang inaasahan ko sa kanya. Pagkarinig nito, nag-isip si Lee Manjun. Bakit bumaba ng ganito ang pag-iisip ng ating clan? Bakit natin nilalay ang isang batang bunga ng pagkakamali? O baka ito na talaga ang tunay na pag-iisip ng Lick Clan simula't simula pa lang. Hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang gustong gawin ng kanyang bunsong kapatid. Nagsisimula siyang kabahan. Nang tumingin siya sa tabi, nakita niya ang kanyang uncle na si Lee T. Han, na halatang kabado rin. Iniisip nito, ano ba ang ginagawa ng batang ito? Nang makita ni Lee Manjun ang reaksyon ng kanyang uncle, napaisip siya. Buti na lang, hindi lang ako ang nag-aalala para sa batang ito. Ano ba talaga ang gusto mong gawin, Yang? Samantala, ipinakita ang ating bida na pumasok sa isang kuweba. Agad siyang nagsunog ng medical herbs para mawala ang kanyang amoy. Pagkatapos, tinakpan niya ang pasukan ng kuweba gamit ang maraming dahon, para hindi siya maamoy o makita ng mga halimaw. Nang makita ito ng mga taga-masid sa monitoring room, nagsabi sila, wow, ang galing ng concealment skills niya. Sanay na sanay siya sa pagtatago. Pero maya-maya, nakita nilang tinanggal ng ating bida ang communication device at microphone niya. Nagulat ang lahat. Anong ginagawa niya? Pagkatapos, tinakpan niya ang mga device ng mga dahon para mawala ang koneksyon at hindi na siya matrace. Nang makita ito, napatili ang head elder. Ano ba to? Nasaroon na ba ng bait ang 9th Son? Pero ang mga instructors ay natawa at nagsabi, ito ang inaasahan ko sa isang anak ng Lick Clan, isang taong hindi pa apektado ng mga bias o prejudices. Talagang may binabalak siya. Ayaw niyang ma-reveal sa mga tao rito ang totoo niyang ginagawa. Habang inilalabas ng ating bida ang kanyang boundless, sinabi niya, panahon na para manghuli. Pero bago iyon, nagpe-prepare muna siya. Habang tinitingnan niya ang kanyang ginagawa, nididiri siya, gumagawa siya ng tsa sa isang palayok, pero sobrang kakaiba ng itsura nito. Nakakadiri talaga ito, sabi ng bida.
Kahit tingnan mo to, hindi mo akalain na gawa ito sa mga mana herbs na kailangan kong inumin. Naalala niya, sa nakaraan kong buhay, wala akong pera. Hindi ko kayang bumili ng mga Chief Agile level na gamot. Kaya kinausap ko ang maraming mga alchemist at natutunan ko na ang mana elixir tea ay nakakapagpalaki ng mana capacity. Sabi rin ng tita ko, marami raw mana herbs dito sa Blue Red Island, mga bihira at malalakas na klase. Kapag nainom ko yun, lalaki ang kapasidad ko sa mana. Sinabihan niya ako, bumalat ka lang kapag napalaki mo na ang mana capacity mo. Kaya ito lang ang paraan ko ngayon. Sa kabila ng pagkadiri, lakas loob na ininom ng ating bida ang tsaa. Pagkatapos nito, nagsimula na ang sobrang nakakasukang epekto nito sa katawan niya. Lumipas ang 18 araw sa loob ng 3 linggong survival. Ipinakita ang opisina ni Limanjo, abalang-abala sa kanyang mga gawain. Biglang may pumasok na lalaki at nagsabing, "Squad leader, maaari po ba akong pumasok?" Sagot ni Manju, "Oo, tuloy ka." Sabi ng lalaki, "May mahalaga po akong balita. May grupo ng mga vagabond na pumasok sa northern area. Karaniwan, sa south sila nagpupunta, sa mga di pa natutuklasang lugar para mag-hunt ng monsters. Pero ngayon, papunta sila sa direksyon natin. At ang ating Lit Clan Mana Mine, nasa 2 kilometro lang ang layo mula sa kanila." Nang marinig ito, nag-isip si Limanju. Kapag umaalis ang mga vagabond para sa misyon, kadalasan ay maraming masasamang bagay silang ginagawa sa daraanan nila. Baka may masama silang balak laban sa ating Lit Clan. Sagot ng kausap niya, "Oo, posibleng ganoon nga. Maaaring may isang especially iya sa mga vagabonds na mula sa pamilya ng ating kaaway at dumating dito para tahasan tayong targetan." Sagot ni Manju, "Oo, may nakuha rin akong impormasyon, ang Dragon Stronghold ay nagdadala ng kanilang hukbo sa hangganan ng ating Northern Territory." Ipinapakita pagkatapos ang tungkol sa Jiangwan Giant Organization, na tinatawag ding Dragon Stronghold. Ang kanilang teritoryo ay katabi ng unexplored area na kaati ng Lit Clan. Ngunit palagi silang nanggugulo sa mga tao ng Lit Clan sa pamamagitan ng paglabag sa hangganan. Habang nag-iisip si Manjo, naisip niya, "Malamang alam na nila na wala ang aking ama sa clan ngayon," lumabas siya. Kaya ito ang perpektong pagkakataon para umatake sa clan. Tinanong ni Limanju, "Sabihin mo nga, gaano na ba sila kalapit? May intel ka ba tungkol dito?" Sagot ng lalaki, "Oo, mula sa aming investigation branch. Nakuha ko na ang buong impormasyon tungkol sa mga galaw nila. Wala po kayong dapat ipag-alala. Dahil binigyan niyo ako ng direktang utos. Kumilos ako agad para kunin ang lahat ng impormasyon bago pa ang intelligence branch." Sabi ni Manju, "Ayos. Puntahan mo ngayon ang investigation branch at makipag-ugnayan ka sa kanila. Alamin niyo kung ano ba talaga ang binabalak ng Dragon Stronghold. Gusto kong malaman ang lahat ng nangyayari rito." Pagkaalis ng lalaki, naiwan si Limanju at nag-iisip. May mali talaga, may nangyayaring mas malaki pa sa inaakala ko. Isang malaking sabuatan ito na kailangang kong tuklasin. Lipat ng eksena. Ipinakita ang Blue and Red Island, at sa gitna nito ay biglang bumukas ang isang sunny circle, isang mahiwagang portal. Mula rito ay lumabas ang isang nilalang, at paglabas niya ay sinabi, "2 araw lang sapat na para patayin ang isang Agement Child." Sumunod na ipinakita ang eksena sa umaga sa Blue and Red Island, kung saan makikita ang isang 7th rank monster dragon na ang pangalan ay Ko. Bigla nitong inatake ang ating bida gamit ang fire-breathing nito. Maraming beses tinamaan ng apoy ang ating bida, ngunit hindi siya gumalaw, nanatili lang siyang nakatayo. Ngunit bigla niyang naiwasan ang fire attack at agad niyang inactivate ang kanyang enerhiya, pagkatapos ay sumugod siya sa dragon. Paglapit niya, ginamit niya ang kanyang teknik na split dim, at malakas niyang inatake ang dragon. Sa lakas ng atake, namatay ang dragon sa mismong lugar.
Pagkatapos patayin ang dragon, sobrang pagod na ang ating bida at sinabi niya. Totoo ngang mahirap kalabanan ang isang dragon. Buti na lang talaga, nakapatay na ako ng maraming monsters bago ito kaya alam ko na kung paano manghuli ng dragon. Kung agad akong lumaban sa dragon pagkadating ko sa isla, tiyak malupit ang magiging pagkatalo ko. Ngayon ay ika-19 na araw ko narito, at nakarating na ako sa Dragon Region matapos makapatay ng napakaraming halimaw. Pero pakiramdam ko ay dapat na akong umalis agad dito. Hindi naligtas ang manatili pa. Pero hindi lang iyon ang dahilan kung bakit ako narito. May isa pa akong dahilan kaya ako napunta sa lugar na ito. Bigla niyang narinig ang tunog ng mga monsters, kaya napaisip siya. May paparating na naman bang grupo ng monsters? Pag sumilip siya sa harapan, nakita niya ang isang grupo ng mga lizard men na rank 8. Napaisip ang ating bida, ang mga lizard men na ito ay madalas makita sa labas ng isla. Pero bakit sila nasa gitna ng island ngayon? May mali talaga, bigla siyang inatake ng mga lizard men, pero pagkatapos ng atake, tumakbo silang palayo. Napaisip ang ating bida, ang mga rank 8 lizard men ay mga bobo at walang sariling diskarte. Pero bakit parang may strategy silang ginagamit ngayon? May kumokontrol ba sa kanila? Upang mapatunayan ito, inatake ng ating bida ang mga lizard men. At gaya ng dati, tumakbo uli ang mga ito pagkatapos umatake. Dahil dito, nakumpirma ng ating bida na may taong kumokontrol talaga sa kanila. Ang ating bida ay nagdesisyon na sundan sila para alamin kung sino ba talaga ang taong iyon. Nag-shift ang eksena at ipinakita sa atin ang isang bahagi ng isla kung saan dumating ang isang lizard man at nagsabi. Dumating na si Marshall Bata, pero hindi siya nahulog sa bitag. At doon, ipinakita ang isang lalaki na isang shaman at sinasabi niya. Ang ina po ni Lee Clean ay talagang kamangha-mangha. Hindi ako makapaniwala na sa kabila ng kanyang murang edad ay napatay niya ang napakaraming halimaw. Pero huwag mag-alala, isa pa rin siyang bata. Sigurado akong sa isa sa mga patibong ko ay siguradong may kakagat. Kasabay nito, ipinakita rin ang shaman na isang trainer na ang pangalan ay Nishiyama Sago, at sinabi niya. Sa tingin ko, hindi ko na kailangang gamitin ang Plan B. Sa Plan A pa lang, mahuhuli na ang batang iyon. Habang sinasabi niya ito, ang ating bida ay nakaupo sa ibabaw ng puno at tahimik na pinagmamasdan ang lahat. Naisip niya, alam ko na may kakaiba sa lugar na ito. Isa ba siyang tamer na kinokontrol ang mga halimaw? Pero ang hindi ko maintindihan ay paano siya nakarating dito. Bigla niyang naalala, maraming magic circles dito na tinatawag na Sunny Circles, pero ang mga iyon ay alam lamang ng mga tao mula sa angkan ni Lee Clean. Ibig sabihin, may isang tao mula sa Lee Clean ang nagpadala sa taong ito rito, para lang patayin ako. Tatawag ba ako agad ng reinforcements? Hindi. Kung gagawin ko yun, baka makatakas siya at matagal pa bago makarating ang tulong. Isa na lang ang natitirang opsyon ko. Gamit ang kanyang stealth skill, itinago niya ang kanyang presensya at tahimik na lumapit. Habang dahan-daw ang umaabante, sinabi niya sa sarili. Ako na ang papatay sa kanya dito. Bigla siyang umatake gamit ang stealth technique at sinubukang i-slash gamit ang kanyang short sword ang tamer. Ngunit bago siya tumama, ang art effect ng tamer, isang uri ng ibong artifact, ay biglang gumawa ng malakas na ingay. Nang marinig ito ng tamer, agad siyang napalingon at nakita ang ating bida. Sa isang iglap, ginamit niya ang kanyang stick para salagin ang slash ng ating bida.